Good morning po, church. Good afternoon pala, sorry. And are we happy and blessed that we are here today with each other? Let's say an amen. And binabati po namin lahat and pati ang mga nanonood online. And for here, masaya po kami at nakasama ulit natin si Ate Joy. Pwede ba natin palakpakan? God is good. God is faithful and God is sovereign sa lahat ng nangyayari sa atin. And okay lang po kung umupo pero for everyone else, pwede po ba tayo magsitayo as we start our praise and worship, and sa mga nanonood sa atin online, we are still hoping na makasama namin kayo dito, and you have given the opportunity na makadalaw kayo sa amin. And for today, join me in a short prayer, church. Lord, thank you for this day, Lord, that we believe that today is a day that you have made, Father. And you have made that you're always faithful to us. You always love us, Lord. And all things work together for good, Father, for those who believe in you. And as we give our praise and worship to you, isang tabi po muna namin lahat, Lord. And i-ready nyo ang mga katawan, bigyan nyo kami ng karagdagang lakas, Lord, sa hapong ito. And dahil karapat-dapat kayo papurihan, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa nyo sa aming buhay, sa lahat ng ginawa nyo sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. And as we give our best praise to you, Lord God, remove any distractions, Lord God. Ready our hearts, our minds. Ganon din ang pagkinig ng inyong salita mamaya, Lord God, na patuloy itong manahan sa aming buhay, sa mga bagong bagay, Lord, na matututunan namin sa
gamit ang inyong tagapagsalita sa habong ito, Lord God. Patuloy niyo ingatan ang mga papunta pa lamang at patuloy niyo kaming bigyan ng magandang panahon and patuloy niyo kaming ingatan for the rest of this day, Panginoon. Lahat ng papulit pasasalamat ay sa iyo lamang, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let's sing. Casting my cares aside, casting my cares aside, I'm leaving my past behind. I'm setting my heart on my only Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day. It's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry, and I won't worry about tomorrow. Trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. I'm putting my fears aside, putting my fears aside. I'm giving my hope behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry, and I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Amen. Today's the day, Father. Blessed Judge. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. Use our voices. All my days I live. I will stand. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I don't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. Trusting in what you say. Today's the day. 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 Let's give our clap offering to our Lord. Let's give our best praise, Lord God. Let's continue to worship to our Lord. Yes, Father, truly, Lord, na kayo ang Diyos, Lord, sa gitna ng baha, sa gitna ng aming trials and challenges, Lord. And that we should be still and know that you are God, Lord. And that you are in control, Lord. And you continue to work in us. Even if na parang, minsan parang hindi namin, Lord, ramdam, but you are truly working, Lord, in our lives and through the lives of our loved ones, Panginoon. And you work in our church, Lord. You work in our fellowship, Panginoon. For this afternoon.
and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and When the oceans rise, when the oceans rise, and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise, The oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Yes, Lord. Should be still that you are God, Lord, and know that you are God. Let's continue to give our worship to our Father. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the Darkness, your loving kindness showed through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? Who could Imagine so great a mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is spoken. The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings washed me his soul. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living. Let's sing hallelujah. Hallelujah. There's no one who set me free. Hallelujah.
my living hope. Yes, Jesus Christ, you are a living hope. It's just for you to sing. It came the morning. That sealed the promise, your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared your voice as your name. Jesus, yours is the victory. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my name. For the last time, hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. This is our praise, Lord God. Lord, we bring back all the glory to you, the praise us of the power. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen. Sige po, we may sit. Okay na? Pwede na? Wala na. Well, siya nga po ang ating Panginoon ay siya yung buhay na pag-asa. You are my living hope. Talagang malaking kagalakan sapagkat kanina ay binanggit ng kapatid na Kadmil, dito si Joy. Palapakin nga natin ulit. At okay. Pwede ba nating iharap yung camera? Ikaw ba si Joy? Kasi maraming naghihintay na at ngayon pala ay nakakalabas na siya at ngayon ay first time niya ulit na makapag-church. Nagpapasalamat ako. Nakakaintindi ka na ng Tagalog, kasi nung dumalo kami, puro English Kaya pag uwi namin, nagdudugoy lang namin. Pero ngayon okay na. At Joy, malaking kagalakan. At yes, at hindi lang pala itong una niyang paglabas, malabas na pala talaga. Titignan niyo na, baka pumunta mag-isa doon sa Rose Boulevard o mamasyala. At salamat sa Panginoon, okay? At congrats din. At si Orlan, of course, ay nandito rin, okay? Kakain na ba tayo? Okay, may merienda na tayo. Ayan. Ngayon po ay Holy Week. Last Sunday, in fact, ang message natin, it's like, parang Holy Week kasi yung veil was torn apart, nahati at dahilan po sa ginawa ng ating Panginoon at tayo po ang sabi natin, of course, when the Lord Jesus Christ, yung kanyang death and of course His resurrection and then we have a free access, open para po sa atin ngayon. In fact, ngayong week na to ay Holy Week. Ngayon, ang alam ko ay kahapon, Sabado de Gloria, ngayon ay Araw ng Palaspas. Parang gano'n, At kayo po ba ay this week ay pupunta ng mga ibang lugar o nandito lang kayo? Sino pupunta ng Canada, Singapore, US, o andito lang? Okay. By the way, next month, which is May, second Sunday, nag-usap kami ng mga kapatid, anniversary po natin, tsaka Mother's Day. Okay? So, ang NCCC po ay, kung ako nagkakamali, ay ilang taon na?
3 years. Yan, 3 na. Ang bilis. Okay. Ngayon, ang mensahe po natin ay may kinalaman po rito sa secular, sacred. Yung iba, pinamagatan po nila yan, the great divide or divide, secular or sacred. Bigla ko pong naisip yan kasi itong week na to ay Holy Week. Bakit? Pagtapos po nito, hindi na Holy Week? No? Parang may mga bagay at pagkakataon na kung saan, of course, pag-aalala at tradisyon, pero minsan, nagiging habit at parang nagiging katuruan na kapag hindi na Holy Week, parang okay na. Kasi meron akong kapatid na alala ko, pag Holy Week, ang bait. In fact, nagsasakripisyo siya eh. No? At pagkatapos, siya po ay pumupunta doon sa bundok, naglalakad sila magkakaibigan. Pero actually, tumador yun. Alam niyo ba yung tumador? No? Yun. At talaga naman, pagkatapos nun, balik sa dating gawi. Sana, Holy Week na lang palagi. Parang merong mag-asawa, kasi yung mag-asawa, kapag galing church, ang bait, lalo na yung asawang lalaki. Good boy na good boy. No? Pagkatapos ng church, hindi na. Ang sungit na. Kaya isang araw, yung babae, yung asawa niya, nagbalot. At ang sabi niya, saan tayo pupunta? Doon na tayo titira sa church. In fact, meron din akong karanasan, lagi nakikita natin, kapag ang isang tao nakasakay sa jeep, yan ang pupuna ko, no? O kaya bus, at nagdaan ng simbahan, minsan nagkukwentuhan sila, minsan meron pa nga mga salitang pa. Pag dumaan ng simbahan, biglang titigil, tapos magkukrus. Anong meron? Ba't biglang nabago? Parang lumalabas, may mga bagay at araw na para bang banal siya at merong araw na hindi. Kaya, una kong pagkakataon na ito ay isa-sermon, bagamat marami na palang nag-sermon ito at saka nag-share tungkol sa secular at sacred. Parang lumalabas, meron po tayo na tinitingnan na araw at gawi at buhay natin na para bang ang pagkakataong ito ay banal at ang bagay na ito ay secular. Meron pa nga ako, ewan ko kung yun ay pinikulang, sabi niya, thank God it's Monday, sabi niya. Kasi ang Sunday, parang sacred, ang Monday, hindi na. Meron ba kayong ganyang experience na kung saan, para bang may oras, may araw, na mabait kayo, at para bang ang Diyos ay nagbabantay sa iyo at sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, pero may araw, pagkatapos niyan, wala na. Aminin natin, pag parating ang Sunday at Sunday, sino unang naalala natin? Siyempre, the Lord's Day. Bukas. Trabaho. Meron ba kayong experience na kung saan, sa church, ganito ka, pero pagdating sa eskwela, hindi naman dahil masama tayo o ganun tayo, pero parang iba yung ating kilos. O kaya meron tayong certain na ma-meet na isang tao na kung saan nakilala natin na merong sa Panginoon at pagkatapos Christian, tapos pag na-meet natin, iba tayo. In fact, ang idea ng secular at sacred, alam na natin siguro. Yung sacred, mga bagay na banal, na tinitingnan natin, maaaring tradisyon o kaya pagtanggap natin. Pag secular, para bang makamundo. Magbigay kayo ng mga halimbawa ng mga sacred. Di ba? Mamaya titingnan natin. Pag sacred, of course, nasa loob ka ng simbahan, nananalangin ka, may dala kang Bible, no? Meron kang amen, nakatas ang kamay mo, o kaya nasa church tayo. Yun yung sacred. Pag secular, ang tingin natin, yung araw na yan o bagay na ginagawa natin, parang makamundo. Nung maliliit kami, bawal kaming pumasok sa sine. In fact,
nung bago ang church, ang pagpunta sa sine o kaya pagdaan lang. Nakaganon kami. Bakit? Kasi parang magkakasala kami, bagamat wala namang ibang labas kung hindi si Nora Aunor. Kasi siya ang sikat noon at Vilma. No, ha? Pero hindi kami pumapasok. Kung may pagkakataon ng pumasok, titingin muna kami sa baka may ka-church makita kami. Kasi ang tingin namin, kami ay nagkakasala at secular yan, makamundo yan. Kailangan nasa church tayo. In fact, yung mga ganitong motivasyon at nagiging tingin natin, nako-compartmentalize natin ang ating pananampalataya at ang Diyos natin. Para bang ang Diyos merong kinikilingan sa atin. May time na interesado sa buhay natin kapag nandito tayo. Wow, okay ang anak ko, ang bait. Nasa Sunday, nasa church. Pero pagkatapos nito, parang ang feeling natin, malayo na ang Diyos. At para bang araw ng Diyos ito, bukas, araw ko. Oh. Tama? At minsan, hindi natin naiisip. Nababalik yung ating sense kapag dumadating na yung pagkakataon na kung saan, the Lord's Day na, papalapit na. Nung bata kami, sa church, ang kinatatakutan namin yung makita kaming may dalang Bible, nagpe-pray. Kasi ang nagpe-persecute sa amin, minsan kapatid namin, kilala. Pag nakita kaming nanalangin, wow, ang bait-bait niya. Di ba? Pero pag naglalaro o kaya hindi na. Parang ganun ang dating. Kaya nung time na yan, meron pang nagpupunta sa church, hindi pa po uso yung Bible sa cellphone. Ang Bible po malalaki pa. No, ha? Ang tataba, ganun. Yung sa tatay ko, ganun. Pag binuhat mo, 1 kilo mahigit yun. Yung iba, binabalot. Kasi dadaan sila sa mga tao, nahiya sila kasi nape-persecute. Ang tingin nila, banal. Ito, meaning ko, minsan tinitingnan natin ang mukha ng tao kung mukhang banal, tsaka hindi. Ay, ang ganda nito. Maka-Diyos ito. Ay, ito hindi. Oh. Sabi nga ni Tekla, nakita ko kahit hindi siya suspect dahil ganyan sa baka. Pero minsan, nagja-judge tayo sa mga ganitong mga pangyari. Tanungin ko kayo, meron po ba sa Diyos at sa banal na kasulatan na kung saan ay sacred and secular? Titingnan natin. Okay? So, nandito po yung ating notes at babasahin natin. Sacred and secular. At pagkatapos, sa mga bandang huli, ay yung mga talata na makikita natin, ano ba ang Diyos sa atin, sa kanyang pagtingin sa atin, sa araw-araw nating pamumuhay. The sacred-secular divide refers to the belief that some things are important to God while others are not. Yun. Para bang sa Diyos, ang Diyos may pinipili sa iyo na araw. No? May kinikilingan. Ang mga tao po ang sabi, may dalawang kahon. Yung kahon po nilang isa, sacred. Yung isa secular. Yung isang sacred, yun yung prayer, Bible reading, church, etc. Sacred yan. Kaya ngayon, sacred po ba tayo mga kapatid? Parang ngayon sumagot Sacred ba tayo ngayon? Di ba? Kapag nasa church tayo, usually, mabait tayo. Amen? Parang hindi kayo nag-i-aim. Pareho rin. Bukas, secular na minsan, Kasi ang secular na pangalawang, sabi niya, yung work, yung school, yung friends, family. Kaya yung pong titingnan, may pagkakaiba ba talaga yan? Ngayon at bukas? At usually, ganyan na nangyayari. Ito pa, meron po daw ng mga trabaho na banal. At yung iba, hindi. Halimbawa, tulad nito, yung mga missionary, yung mga pastor. Uy, ako po nasasabihin ng kanya, huwag mo ano yan, pastor yan. At pagkatapos, pag iba kausap, iba. Para bang mas banal kami kaysa sa iba? Actually po, hindi. No? Pero ganun ang nangyayari. Kapag nakakita ng pare, ministro, pastor, o sino, talaga bang parang nag-iba. Sa school po namin, ganyan, elementary kami. Ang gulo-gulo namin. Alam naman minsan sa elementary, may dumarating na mga pare, may mga, huy, andyan na, biglang tigil. Bakit? Kasi parang hindi mo magagawa, basta gusto mo, no? At pagkatapos po, yung iba, yung mga doktor, engineer, mechanics, karpintero, parang sila, hindi na sacred. Secular kasi sila.
Meron po ba tayo mentality ganon? Hindi natin maiwasan. Impluensya ng sanlibutan. Kung papaano tinitingnan ng tao, depende sa kanilang trabaho at ginagawa, sila ay makadiyos o hindi. Ang nangyayari, kung hindi tayo ay missionary or pastor, ang tendency, tinitingnan natin ang iba, maging ang sarili natin na para bang second-class Christian. Ay, hindi para sa akin yan kasi okay lang ako kasi sa kanila eh. Sa kanilang mga leader, sabi nga, stricter judgment. So ako, okay, pwede kong gawin to, pero sila, hindi basta-basta. You see, nagkakaroon ng compartmentalized. Nahahati tayo. At hindi ganon ang kalooban ng Diyos sa atin. Church services are sacred while company offices are not. May nagsabi niyan. Totoo ba yan? Na parang sa loob ng church service, okay. Eh bukas sa office, Christian ka, hindi na. What about yung Bible, witnessing? Pero pag nagbabasa ka na ng dyaryo, secular na ba? Devotion, okay. Eh pag kumakain ka, secular na? Natutulog na. Hindi na tayo feel na malapit sa Diyos kapag tayo ay kumakain. Kasi tinitingnan natin pag kumain ka sa Vikings, minsan, kainan talaga no? Ano mas banal, yung kumain sa Vikings o yung umaten ng church? Minsan may tendency na tayo po ay humatol sa mga kapatid. Uy, Lord's Day ngayon, ba't nandiyan ka? Kasi lumaki po kami sa ganun Di ba? Kaya yan po yung ating titingnan. Na kung saan, minsan ang tao ay tinitingnan kung paano tayo at ano ang kalagayan natin. Okay. We could categorize things secular, sacred. Does the Bible distinguish between secular and sacred realms? In a sense, oo. Bakit po? Kasi the Bible speak of those who are set apart. Ito naman, pagiging set apart. In fact, medyo magkaiba po yun. Yung set apart o yung tinatawag na binanal at sanctify for special use. Iba actually idea nun. Halimbawa, ang church, tayo po ay tinawag. We are set apart. Every one of you and every one of us are set apart because we are called, we are saved, we are forgiven, we are saved by the Lord. Kasi hiniwalay na tayo sa sanlibutan. Pero nangangahulugan ba tayo po ba ay mas spiritual sa ibang mga kapatid natin? Ang ibig sabihin lang nun, tayo po ay niwalay na mula sa sanlibutan. Kapag gumagawa tayo ng mga bagay na sa sanlibutan, nangyayari, tayo po ay nagkakasala. Ngayon, ang sabi, the people who compromise the church are sacred. That is, they are called out of the world and set apart for God. So actually, tayo po sacred. Tayo po ay pinabanal. Hindi walay na. Amen po. Ibig sabihin, hindi na babawasan. Please listen. Kapag po ba kayo ay nakagawa ng kasalanan, nababawasan po ba ang inyong kaligtasan? Nababawasan po ba ang pagtingin ng Diyos sa iyo at pagtanggap ng Diyos? At may times, minsan, well, guilty ako, pero it doesn't necessarily mean na ang Diyos ay hindi ka naman naman. At ang Diyos ay iba na ang tingin sa iyo. Sa atin, pwede mangyari yan kapag ang isang tao nakagawa ng kasalanan at hindi natin gusto na iba tayo. Pero ang Diyos hindi. Nung tayo po ay tinanggap niya bilang kanyang mga anak, hindi na bago. Tayo pong lahat ay iisa sa harap ng Diyos, pinatawad at niligtas ng Diyos. Maybe this week, you fail the Lord, nakagawa tayo ng hindi kalooban ng Diyos, hindi po nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. In fact, alam niya yan. Pero ang Diyos kailanman hindi nagbago po sa bawat sa atin. They are called to be saints. Kasi po, ito kung bakit walang sacred and secular. Kasi they are salt and light in the world. Hindi nga tayo, nung tayo po'y pinabanal, hindi nangangahulugan, nakahiwalay tayo sa sanlibutan. Dito pa rin po tayo nakatira Dapat maging ilaw tayo at asin ng sanlibutan.
maging buhay na patotoo ang bawat isa sa atin sa mga tao na hindi pa nakakilala at sumasampalataya sa Diyos upang sila'y sumampalataya. Pero hindi nangangahulugan, banal tayo kaysa sa ibang mga tao. Tayo po ay hiniwalay for a special purpose. Nilinis tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Iisa po ang kalagayan natin. Kapag isang kapatid ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at ang isa ay hindi, pero sila ay parehong sumampalataya sa ating Panginoon, hindi nagbabago ang ginawa ng Panginoon sa kanila. E paano kung nag-church ako, siya hindi naman? Aha, wag po natin ikumpara. Going to church doesn't necessarily mean that you are becoming holy or holier. Kasi po, isa po ang pamantayan ng kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos ay ginawa ni Kristo sa atin. Kung ikaw ay nagkamali at nagkasala, banal ka pa rin. Saints. Pakisabi nga sa katabi, saints ka. Alam nyo sa Tagalog yun, kapatid, santo ka. Sabi mo sa nanay mo, santo ka. Kahit hindi ka mukhang santo, santo ka. Ibig sabihin ng saint kasi, you are separated, chosen for a special purpose. Yun ang ibig sabihin nun. Lahat tayo, nung tayo sumampalataya, pinili tayo ng Diyos para maging banal. Ang ibig sabihin nun, meron tayong purpose. The church has its own purpose. To declare the glory and declare the salvation ng ating Panginoon. Hindi nangangahulugan kasi po, ang alam natin, kapag banal or santo, ano pong tawag? Matigas ka, may bilog dito. Tapos niyuyukarang ka. Hindi ba ganun ang isip natin? Ay, santo yan. Actually, hindi. Ang banal na kasulatan, nung sinabi nila Pablong santo, mga kapatid, buhay pa sila. Ngayon po, ang tinatawag na santo sa ibang relihiyon, patay na. At ginawa silang santo ng mga hierarchy o ng mga matataas na mga tao. Hindi po yun totoo. Ang gumawa ng santo sa atin ay walang iba kung hindi ang Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. At naging santo ka. Kasi po, bine-verify kayo pa yung pagkaginagawang santo. Tinitingnan yung buhay. Ay, maraming sakripisyo to. Ay, naku, namatay para ganito. Grabe ang kabutihan nito. Kaya nung namatay, ginawang santo. Sana nung buhay pa, ginawang santo. Tayo po hindi. Hindi ka titingnan kung ikaw ay masama o mabuti. Titingnan ka kung sumampalataya ka sa ating Panginoon. Then, you are qualified to be saint. And saint means set apart. You are being set apart. In fact, napakalagang malaman natin, tayo pong lahat ay hiniwalay na sa sanlibutan ito. Pero tayo po ay nandito bilang asin at ilaw dito sa sanlibutan. Ibig sabihin, tayo po ay nagpapatotoo sa pagitan ng ating buhay at sa pagitan ng ating bibig. Yun po ang ibig sabihin nun. Sa Hebreo po daw, ng worldview nila, everything was spiritual. Tingnan natin bakit. There was no need to distinguish between spiritual and secular because no part of their existence was, secular. Kasi nung time nila, panahon ng Hebreo, di ba, mga Israelita, ang pinuno nila at ang presidente nila at ang Diyos nila ay si Yahweh. Wala pang hari nun eh. Pag tinignan po ninyo, yung lahat ng tribo nakabilog at nasa gitna yung tabernacle. At ang Panginoon, tinatawag pong theocracy, ang Diyos ang kanilang hari. Kaya nalungkot ang Diyos at saka siyempre yung isang propeta na kung saan nung sila pumili at naglagay ng hari. Pero dati ang hari nila ay Diyos. So kung ang hari sa kanila, sa kalagitnaan nila, walang secular. In fact, nung time na yan, siguro baka mahirap lalo silang kasi hindi pa uso yung spiritual at saka secular eh. No? Hindi ko lang kung saan nang galing. Kasi po, may mga forefathers tayo o mga theologian na nagbigay ng mga idea at nag-aral tungkol sa spiritual and secular. Kasi nagkaroon po ng mga sacred na mga trabaho eh. Kaya nahiwalay. Nagkaroon ng church. Na kung saan ang church, nung time na yan, kahit panahon ng mga alagad, may mga templo, yung mga parise, tinitingnan nila, yung mga templo ay parang mas banal at saka sila,
So, maaaring nagsimula na, nagkaroon na ng pagkakahati. Ngayon, dumami pa ng dumami sapagkat marami pa mga activities at vocation at nangyari, nagkaroon na po ng tinatawag na divide, spiritual, secular. At nabuhay tayo sa libutan ito, tinitingnan natin, secular or spiritual. The Bible does not distinguish between secular and sacred. Pakibasa nyo, 1, 2, ready, go. We know that God placed all things under Christ's feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Ephesians 1:22. He did this so that God may be all in all. In other words, all people, cultures, authorities will one day be brought completely under the Lordship of Jesus Christ. So dito lang po sinasabi natin, may sacred po ba o may secular? Wala. Kasi sa Diyos at sa turo ng banal na kasulatan, ang ating Panginoon ay lagi nating Panginoon at pinuno. Sa loob ng iglesia o sa labas. Linggo man o bukas, ang Diyos sa atin, siya pa rin. Kaya wala po tayong sacred and secular. Ako po ba ay mas sacred? Kayo po ba ay secular? Kayo po ay sacred, ako secular. Paano po kung makita nyo isang kapatid, nasa loob ng pogo? O kaya may nakita kami, City of Dreams. No? Yung pala, maraming mga slot machine dun. Dinala kami ni Dennis dun isang araw No? Pero yung mga tao nandun, sabi ko, ba't ang daming tao? Mas maraming tao dun kaysa dito. Kasi siguro, mas enjoy sila. Pero nung dumadaan ako, wala po akong feeling na sila ay, sila yung masama, ako yung mabuti. Wala. In fact, they're there. Di ko alam kung nandun sila. Maaring iba manonood, iba magsutugal. Bahala sila. Kasi po, ang kabanalan at katwiran natin at kaligtasan at pagiging tayo na binal na Panginoon ay hindi sa magitan ng ginagawa natin. Kaya alisin po natin ang mentalidad na siya ay mas mabuti, banal, matuwid kaysa sa akin. Kasi kahit tayo po ng sumampalataya, hindi po tayo mas banal sa isa't isa. Ang kabanalan po natin at kaligtasan ay ginawa lamang ng ating Panginoong Jesucristo. In fact, sa kapatid na Dylan, kapag siya nagme-message sa atin, paulit-ulit na sinasabi at narinig natin na ang ating kaligtasan ay galing lamang sa ating Panginoon sa kanyang biyaya. Wala tayong ambag. Pakisabi sa kapatid, wala kang ambag. Paano? Kahapon nagsakripisyo ako at sa Webes, wala yan. Maruming basahan yan. Baka kayo ay magbubuhat ng krus. O kaya magsasakripisyo. O kaya ay luluhod. O pupunta kayo sa pahirapan nyo yung sarili. Sa Kapampangan po, sa Pampanga, meron po doon, tawag po namin, magdarami. Kapampangan kami. Yung gumaganon. Oo. Makakapanood ko niyan this week. Kasi ang po ay sakripisyo at nababawasan daw ang kanilang kasalanan. Kung gano'n ang labanan, ang tanong, talagang magtuturuan tayo. Pahirapan natin ang ating sarili kung sinabi ng Diyos, matatanggap ko lamang kayo kapag nagsakripisyo kayo katulad ng aking bugtong na anak. Kaya po ba natin yun? Kung gagayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. May gumagaya nga sa mga TikTok, sa mga Facebook, nakatali nga lang, inong inahagot, nahulog pa At yung iba talaga namang hinahagupit, nagagalit Actually kasi, daanin na natin sa physical, walang makakagaya sa naranasan ng ating Panginoon. Walang pinakamasakit, na nakarana sa sino mang tao maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung ang batayan naman ay mabubuting gawa natin, o kaya yung pagiging mabait natin, tinan yung katabi nyo kung mabait. At yan ang usapan. Merong hindi mabait.
Kung sa kabutihan naman natin ang ating titimbangin, tanungin ko kayo, nakagawa po ba kayo ng kabutihan this week? Hindi sa sarili mo sa ibang tao. Okay? Maaring meron. Nakagawa po ba kayo ng pagkakamali? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nakaaway niyo po ba yung mga asawa? Mga anak, kapitbahay. Di ba? Nagkaroon tayo ng karanasan, minsan naiinis tayo. Kahit maliit na mga bagay. Actually, reality, mas marami mga bagay na masama na minsan nagagawa natin, naiisip natin. Kahit di natutuloy. Nandoon pa rin yung tendency. No? Talaga namang nakiligan lang, may pamarada lang sa harap, may ganito lang, nadaanan lang, natingnan ka lang, naunahan ka lang. Parang naano ka na eh. Kaya ang tanong, paano tayo magkakaroon talaga ng katwiran at kabanalan kung ganun ang ating kalagayan? Kaya walang sino man na makakagawa sa atin ng kaligtasan natin maliban sa kahabagan at biyaya ng Diyos. Amen? Kaya ang totoo, pwede po tayong magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan. Kasi ang salvation natin, ang sanctification natin, ang righteous natin, hindi galing sa atin. Ito ay nasa kamay ng Diyos. Kung sa kamay natin ang kaligtasan nito, naku, malamang. Halimbawa, sabi ng Diyos, okay, ang kaligtasan mo, depende sa kasama nyo sa church. Baka marami na tayong nilaglag. Pero dahilan sa ating Panginoon, ang nakikita niya sa atin ay hindi tayo. Ang nakikita niya, mahal na araw ngayon, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Even secular job can be a sacred, ministry. Kahit ang trabaho mo, hindi pastor, hindi sa simbahan, ano man yan, ang sabi po, pwedeng maging banal. Bakit po? Kasi ito, whatever you do, work at it with all your heart. In fact, Colossians 3:23 yan Living Translation kasi nailagay ko po. As working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Sa ibang salin, magaganda rin po. Ang sinasabi po ng Colossians 3:23-24, kahit anong ginagawa natin, ano po, ang sabi po, gawin natin ang buong puso na sa Diyos tayo naglilingkod. At makakatanggap tayo ng reward at biyaya at reward at isipin natin ang ating pinaglilingkuran ay sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, dagdagan natin, mga kapatid, kaya tayo tumatagal o ikaw, kasi iniisip natin, sa Panginoon ito Naririnig ko po yan sa mga kapatid. Nakaka-encourage kaya. Nagbigay, tumulong, ay okay lang yan, sa Panginoon. Nakatanggap ako, nakatanggap tayo, at narinig natin ginagawa nila sa ating Panginoon. Kaya kung meron na mga tao na kung saan ang tunay na paglilingkod at pagmamahal ay nasa mga anak ng Diyos. Sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Kasi nagbibigay sila, pupunta sila, tumutulong sila, dahilan po ito ay paglilingkod nila sa ating Panginoon. Everything we do from work to relationship to hobbies to eating and drinking is to be done. Paano po natin gagawin? For the glory of God. Yun po yung in fact, 1 or 2 Corinthians 10:31. Na kung saan ang gagawin natin ay para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Kaya ano man ang ating ginagawa? May araw po ba? May oras? Walang tinitingnan. Ang gagawin natin ay para sa Panginoon. Minsan nahihirapan tayo dyan, Parang ang banal lang kapag tayo po ay nasa harap. Pero kapag tayo po ay naghuhugas na ng plato, o inutusan na, o kaya natutulog na. Kasi po, nung araw pag natutulog kami, gising na, tamad-tamad mo naman. Parang secular yun pag natutulog No? Parang iba ang dating Aba, may experience kami yan. May kapatid kami. Aba, nagbabasa, Aba, binibigyan ng tinapay, ng kape. Pag natutulog, minsan sinisipa, Parang mas banal yun kaysa rito. At nagkakaroon tayo ng tendency ganun.
pagka tayo po ay hindi na gumagawa ng mga bagay, ng mga physical at material sa Panginoon. Si Charles Spurgeon, kilala niyo po ba yan? Okay? Kung daw nagkakamali, taga-England yan, na pastor po. Ito sabi niya, "To a man who lives unto God, nothing is secular." Ang ganda sa Tagalog. Sa isang tao na namumuhay sa Diyos, walang secular. At ang sabi niya, everything is sacred. He puts on his workday garment and it's best meant to him. He sits down to his meal and it is a sacrament. Abang ganda nun ah. Ang taong ito na namumuhay sa Diyos, kapag kumakain, parang na rin siya may habito. At para bang pag umupo siya, ang sabi niya, he sit down to his meal at naging sakramento na yun. At ang sabi, he goes forth to his labor, sa trabaho niya, and therein exercise the office of the priesthood. His breath is incense, and his life a sacrifice. He sleeps on the bosom of God, and lives and moves in the divine presence to draw a hard and fast line and say, "This is sacred, and this is secular," is, to my mind, diametrically, lalim ng English kasi po, mga Inglaterran diametrically opposed to the teaching of Christ and the spirit of the gospel. Sa kanya pala, lahat ng ginagawa, anumang ginagawa mo, yan po ay sa Panginoon, yan ay sacred. Tama. Kaya mga kapatid, kung mamaya, nasa terrace ka, nagkakapi ka, at yung asawa mo ay nagpe-prayer time sa kwarto, sino po ang mas banal? O yung asawa mo, naglilinis ng sakyan, nagme-memory verse yung asawa mo, o nagbabasa, o sumasagot ng discipleship. Sino po ang mas banal? Parang di nyo masagot Pareho. Ginagawa natin ang anumang bagay para sa Panginoon. Kaya huwag ka magbubugnot. Kasi ginagawa mo to para sa Panginoon. In fact, napakagandang malaman at masanay tayo na lahat ng gagawin natin para sa Panginoon. In fact, mababawasan yung ating bagay na mga panloob na hindi maganda. Kasi lagi nating iniisip, sa Panginoon ito. Kahit natutulog tayo, in fact, bagay, minsan mas banal yata tayo pag tulog. O siya mo muna matulog, pag gising niyan, lagot na naman tayo. Meron bang ganon? Minsan compartmentalize natin yung mga ganon. Okay, mga talata po. "For in Him we live and move and have our being." Yan po ay sa Acts 17, nangaral dyan si Pablo. Kasi ang mga tao dyan, of course, kapag sila po ay nakasimbahan, hinahanap nila ang Diyos. At sa konteksto po, nangaral si Pablo, ang sabi niya, sa Diyos ang sabi niya, we live and move and have our being. Ibig sabihin, tayo po ay nabubuhay para sa Diyos. At ang sabi ba, there is one God and Father of all who is over and all and through all and in all. If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. Nabasa niyo po yung talatang yan. Ibig sabihin, kahit nasaan tayo, nasaan ang Diyos? Nasa atin, nandyan. In fact. Ngayon, nandito po ba ang Diyos, ang kanyang presensya? Pag uwi po ninyo mamaya, o kaya nagbabiyahe tayo, nasaan ang Diyos? Kasama natin. Ganyan po dyan tayo we move and have our being. Sabi nga, kahit sa soul, alam ng Diyos ang nangyayari. At ang sabi, ang Diyos natin ay over all and through all, on in all. In fact, kapag tayo po ay nagde-devotion, alam po ba yung devotion? Yung pag-umaga, nagbabasa ka, meron kang time or minutes sa Panginoon bago pumasok. Ang sarap ng feeling, paano kasama natin? Nanonood ng Netflix. O kaya ng K-pop. May pagkakaiba po? Of course, yung activity. But never sa ating spiritual na buhay. Hindi nangangahulugan isang kapatid, alam ang Bible. At talagang pag nagsalita ay very spiritual. Does it necessarily mean na siya ay talagang hindi natin alam. Kaya hindi po natin matete-categorize yung sacred and secular. Kasi tinatanggap ng Diyos tayo bilang tayo.
bilang kanyang mga anak, mga kapatid. Kasi ang Diyos, hindi po tayo iniiwan. At hindi po tayo nakakalayas sa presensya ng Diyos. Andun pa rin. Kaya nandito tayo, amen. Paglabas natin, yun pa rin tayo. Ito pa, whatever you do, work at it with all your heart, or working for the Lord, not for men. Gumagawa tayo, hindi para sa mga tao kung hindi sa Diyos. 1 Peter 4:11, if anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Malinaw rin naman kung tayo po ay nasa kalooban ng Diyos o hindi. Kung tayo po ay nagkakasala. Pero hindi nangangahulugan, tayo po ay hindi na nagiging spiritual o kaya tayo po ay nagiging secular. Bilang pagtatapos, ito po. When we compartmentalize our lives into secular and sacred, we categorize, we risk relegating church stuff to Sundays and thinking the rest of the week belongs to us to live as we please. Totoo nga naman. Kapag nirelegate natin, ito sacred, ito secular, ang lumalabas, tayo din, yung pagsunod natin, naiiba na rin. Total, ito araw ng Diyos, talagang dito ko. Bukas, iba na tayo. Yun ang nangyayari sa atin. Yung ating commitment, yung ating pagsunod, na iba. Mas committed tayo kapag tayo po ay nasa ganitong area. In fact, nakakapag-amen tayo, nakakapag-promise tayo, di ba? Kapag tayo po ay nandirito na kusan ay inihimok at minomotivate ng salita ng Panginoon. Of course, ang salita ng Panginoon at ang Banal na Espiritu ay kumikilos sa buhay natin. Paano bukas, hindi ba natin nararamdaman at nararanasan ang kilos ng Banal na Espiritu sa buhay natin? Pareho din po. Maging sa loob ng bahay, opisina, kwarto, labas, at sa church, iisa. Kaya kung tayo po ay nag-uusap tungkol sa ating Panginoon dito sa loob ng church, pareho din po yan yung ating kwentuhan sa labas. Nakaka-discourage na kung saan nakakita tayo sa loob ng church. Okay. Pero paglabas may mga bagay na mga salita. When I was high school, may mga ibang relihiyon po akong mga ka-eskwela. Grabe. Pero pagdating ng ibang relihiyon po naman sila, pagdating nung sila nasa loob ng simbahan nila, iba sila. Para bang talagang kita po natin mayroong kaibahan. At yan po ay hindi dapat makita sa atin. But this is not biblical. Ito po ay hindi biblical. We are to love the Lord with all your heart. We are to serve the Lord with all our strength. Not just what's left over after we take care of the secular activities. This means that even as we move through our daily routines, we can honor the Lord and perform our mundane tasks for His sake. Amen po? Kaya nasaan man po tayo, tingnan po natin na tayo po ay mga anak ng Diyos at tayo po ay banal, pinabanal at mamuhay po tayo ng matuwid para sa Kanya. Kung ano tayo ngayon, sa araw-araw, saan man tayo, dala po natin ang ilaw, dala po natin ang kapahayagan at salita at kabutihan ng Panginoon sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito na kung saan kayo po ay nagligtas sa amin. Kayo po ang nagbago sa amin, hindi po kami. Kami po ay inyong ginawang banal. At sa araw-araw ay nais po naming mamuhay. Sacred po sa amin ang bawat oras at bawat araw. Hanggang Panginoon, kami po ay ang inyong pagdating at kami ay inyong kunin. Dalayan ko pa, Panginoon, ang
bawat isa po sa amin, dito po sa church, ay maging ilaw at asin. Saan man kami naroon, maging sa loob ng iglesia, sa tahanan, saan man kami naroon, ay makikita sa amin na ang aming Panginoong pinaglilingkuran ay walang iba na ang aming Panginoong Yesus na siyang nagligtas sa amin. Pagpalaan niyo po ang mga talata at mga salitang ito sa amin. At makita po namin sa larangan po ng inyong turo, ng inyong malalakasulatan, na ito po ay patuloy po namin ipabuhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Pwede po tayong maupo. Ihanda po natin ang ating pagkakaloob. Tawagin po natin ang kapatid na Jim. Dumako po tayo sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Brothers and sisters, ang pagbibigay ng ating ikapo at handog ay hindi lang simpleng bahagi ng pagsamba. Isa rin itong konkretong pagpapakita ng ating pagsunod sa Diyos. Hindi tayo nagbibigay dahil kailangan niya ito, kundi dahil gusto niyang makita ang ating pusong handang sumunod at magtiwala sa Kanya, kahit sa ating pananalapi. Sa tuwing tayo nagbibigay, pinapaalala natin sa ating sarili na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Ang ating obedience sa Kanyang utos ay nagpapakita na siya pa rin ang una sa ating buhay, higit sa anumang bagay. Sabi sa Deuteronomy 28:2, kung kayo'y susunod sa akin, pagpapalain ko kayo. Ang pagsunod ay may kaakibat na pangako, at ang Diyos na nangangako ay Diyos ding tumutupad. Kaya ngayon, habang inihahanda po natin ang ating tithes and offerings, gawin natin itong may kagalakan, may pusong masunurin, tapat, at puno ng pananampalataya. Na alam natin, ang Diyos ay tapat din na magpupuno sa lahat ng ating pangangailangan. Manalangin po tayo. Lord, thank you po for the chance to obey you through our tithes and offerings. Alam po namin na hindi ito tungkol sa amount or laki ng ibibigay namin, kundi sa puso naming handang sumunod at magtiwala sa iyo. We give today not out of obligation but out of love and faith. Use this gift to bless others and to expand your kingdom. Teach us to walk in obedience every day. In Jesus' name, amen. Sige po, as we close our praises worship for today, may I request everyone to stand up po again. And truly that today is a day that the Lord has made. We should be rejoice and be glad in it. Amen? So let's sing Today's a Day.
Today is the day. Today is the day. Yes, Lord, all glory to you. Thank you po. See you next Sunday.